And welcome back to Doctors on TV. Mga kasambay, we're still talking about dengue. With us this morning, Dr. Cuayo Huico, pediatrician. Doctor, how can we prevent dengue? May mga vaccines ba or mga other techniques? Yung vaccine ay pinapag-aralan pa. Alam mo naman ngayon, yung vaccine, pagka nakakita na sila ng vaccine, nagawa na nila, itetest pa yun sa animals and itetest pa sa human. It takes about 4 or 5 years, 8 years bago lumabas. Malapit-lapit na. Okay. Pero sa RITM natin ginagawa. Oh, okay. So we have local studies. Nakakapagtataka naman, ano? Itong dengue na ito, doktora, napakatagal na problema. Ngayon pa lang magde-develop ng vaccine or it has been going on for a long time? Marami nang gumagawa yan. Even in the WHO has been doing a lot of things regarding that. Pero matagal kasi magkuhan talaga ng vaccine. Doktora, in the Philippine setting, paano naman yung awareness natin sa dengue? Kasi na-notice ko naman na all these years, no? Parang kumukonti yung mortality rate natin. Hindi, last year mataas. Ang dami nating dengue last year. So, may campaign naman ng DOH. Survival. Mataas naman ang survival natin, pero pagka nadali ka nga nung mga na doble-doble or yung masamang serotype ang pumasok sa'yo, tsaka meron nga palang yung mga nagiging mortality, namamatay, may mga danger signs tayo dyan, mga tao na nakuhan. Gaya for example, kung batang less than 1 year old, no? Siyempre. Tapos yung mga obese, huwag niyo akong tingnan. Yung mga obese, medyo malalaki kasi hindi mo nakikita, nawawala na pala sa ugat yung kanyang mga tubig, ang taba-taba pa niya, di ba? Hindi halata. Hindi halata. So, mga obese patients, tapos yung immunocompromised, siyempre. So, yun yung mga nakakatakot. Then, elderly, kasi ang elderly, iba na ang sangkap ng katawan nila di ba? Okay, so yung mga ganon, and then yung mga gumagamit ng drugs, as the usual. So, rumadami ang mga ganon natin, kaya siguro tumataas din ang mortality. Tsaka kasi, ang mga magulang, hindi nakikinig So, may mga signs na nga, hindi pa sila naniniwala na kailangan lang dalhin sa doktor. In denial pa, Doktora. In denial pa. Lagnat-laki nga lang daw. Ay, lang yan, madadala yan ng tulog mo lang yan. Ayun pala, ang mga dangerous na signs, no? Kasi mag-aabang na, wala nang fever. Ay, naku, delikado yun. Ayun pala, pinaka-dangerous. Tapos kasi, sasabihin, may PhilHealth naman tayo Diyos ko dahil. Pagka sinabi mong dengue fever without warning sign, hindi siya sasagutin ng PhilHealth. Kailangan may warning sign. Yung dengue without warning sign, yun ang umpisa na So, kailangan bantayan mo na siya. So, ang nangyayari noon, kung hindi ma-admit, everyday nasa doktor ka. Kaya kailangan i-monitor ka. Kahit hindi laboratory-wise, kailangan i-monitor ka ng clinical. Okay. So kahit nasa province ka, and there are no laboratories readily available dun sa area mo, basta may doktor, monitor ka. Problema, walang doktor sa probinsya Tsaka pag sinasabi ng doktor sa dami ng pasyente, flu lang yan. Wala tayong gagawin dyan. Yeah. So minsan may namamiss. Is there a way kaya that we can eliminate dengue completely from the Philippines? Kung yung malaria, hindi natin ma-eliminate lamok ang dahilan natin So ngayon siguro, may mga ginagawa ang ibang mga eskwelahan. So, naka-pants na sila. Jogging pants, ano? Tsaka maninipid, basta naka-pants ka. Lalo na yung mga private school, nakaka-pants na sila, tsaka nakaka-medyas. Short of having a long sleeves. Tapos wala na talaga yung mga paanakan ng mosquitoes natin. Yun kasi ang nakakatakot. Yung gulong ng goma, yung lumang gulong, ang dami kasi noon So dapat nakaganon yun di ba? So naiiwan ng kondo ng tubig. Tapos yung mga sagingan, kami kasi dyan sa bahay, ang dami naming sagingan. So dapat binuguganon mo kasi yung doon nagmamahay ang lamok water. Mga lata, mga bote, etc. Pinag-uusapan pa lang natin yung mga lamok-lamok. Saka dapat, di ba, yung mga, tama yung sinabi mo kanina mga citronella, nakakatulong din siya. Okay. Paano po yung mga, di ba meron ngayon yung mga patch, yung mosquito patches? Totoo po bang gumagana yon? Mukhang gumagana kasi nung nagkuhan kami sa Tacloban, di ba, nagtumulong kami doon. Siyempre ang daming lamok. May patch kami dito, may patch. Kaya lang, ang napansin ko, pag hindi mo siya in-scratch, hindi siya aamoy. Kailangan umamoy siya So, kailangan gawin mo. Meron scratch and sniff. Meron siyang bracelet May bracelet patch So, ang gagawin mo doon, doktora, tama yun. Gaganunin mo siya para lumabas. Kasi pag hindi mo siya in-scratch, walang nangyayari. Tapos meron din yung sinasabit lang na ganyan, na nag-i-emit, no?
Warning din kasi, yung mga spray, no? Naku, magpapa-fumigate. Yun, ang fumigation. Babalik din yung lamok na yan. Huwag ka nang mag-fumigate. Kasi nakakatakot pa rin. Kasi mga chemicals yung pinampa-fumigate mo eh. Ma-inhale din ng mga tao. Hindi rin Yun, doktora health namamatay dun sa smoke na yon, yung nililipat lang ng lugar. Namamatay, di pagkatapos ikaw lang nagpa-fumigate, di pagdating yung kapitbahay na lamok, pupunta din sa'yo. Pupunta din. No, Oo. useless. It's very Kasi yung useless. fumes, mas masama pa Mas sa iyo. masama pa Ano yung yung mga lotion, Doktora? Pwede rin. Pwede rin yan. Pwede din yung Let's- mga lotion. Pero, Pero, lotion. May mga lotion may mga na citronella din yun. mosquito repellent. Mosquito repellent. Essential Meron din siya. oil. Pero kasi, kung minsan nakakakuan sa skin, nakaka-irritate, nag-allergy. So, ginagawa ko, pinapalagay ko na lang sa manggas, yung mga oils na Isa-spray yan. sa manggas. Sa manggas, o kaya sa baba ng palda, sa medyas, so dito Parang sa yun liig. yung maamoy na mas. Parang yun ang maamoy. Si Ayon may bracelet sa paa, may bracelet dito. 4 yung bracelet. Okay, ang gawin natin, pagka yung bata nakahiga, Siguro talaga. yung bata nakahiga, ang pinapagawa ko, yung higaan niya, pinapaikutan ko, dampian mo na lang yan ng ng Citronella. ng citronella. Citronella is really an effective way to But prevent. I'm warning Yes. I'm warning you. May mga tao, nagpupunta yan sa guys, sa Maddox, nagpupunta siya, may dala-dalang bag na ganyan. Nagkamali siya, ako nasa lubong niya. Nagbebenta daw siya ng citronella. Galing siya sa Los Baños. Pagdating doon, iba hindi naman citronella, plant yun. Baka lemongrass. Baka Hindi, nilagyan tanglad. pa nila ng pabango, ng loloko talaga. Marami Watch pong gano'n, out. you better watch out. Buy from irreputable Eh, source. doktora, ano yung opinion niyo doon sa yung lemongrass na ibabanlaw sa mga bata? I-rinse sa mga bata? O na lang, tubig na lang. Tubig na lang. Tubig na lang. Ay, yung nakita ko kasi, di ba, yung, kailangan ho ba uminom siya ng tawa-tawa? Ano Di yun? ba? Yung mga herbal na ginagamit nila, madaming nag-advocate ng ganon. Kasi sa probinsya, wala naman yung mga dextrose, wala naman yung mga ganyan. Pinapag-aralan pa po. Hindi ko naman po sinasabing bawal. Pinapag-aralan pa lang siya. Kasi ang idea lang doon is you have to drink a lot of water. So ano na lang, oral rehydration solution. Ano na lang yon, yung mga sa isang 1 liter, yung nilalagyan mong Oresol, yung mga gano'n na lang. Okay. Okay, so very, very interesting and informative ang episode natin this morning. But we'll have to pause for a break. Huwag muna kayong alis, mga kasambahay. Magbabalik po ang Doctors on TV!